Hello! Good evening po. Good evening. Peace be with you. The name our Lord Jesus Christ. Our topic for tonight, the first Christian. Our topic. And then, the true Christian. Sila unang nakapunta sa buwan. Oh. Pero may Amerikano na. Pero sa Amerika yung Amerikano, ganun. Halimbawa, yung mga Amerikano, pumunta sa Pilipinas o
si Ronald Reagan o kaya si Presidente George Bush o tumira dito. O sila yung unang mga Amerikanong tumira sa Pilipinas. Ganun po. Pero may Amerikano na sa Amerika, ganun. Ganun din yung Kristiyano. Hindi sila yung unang Kristiyano sa Antioquia kasi meron ng Kristiyano sa Israeli. Kaya lang sila tinawag na unang Kristiyano doon kasi naglakbay sila. Sila yung unang Kristiyano sa sa may Antioquia. Pero may Kristiyano na nasa Israel. O sila lang yung unang tinawag na Kristiyano doon sa Antioquia. Ganun po. Pero may Kristiyano na doon sa Israel. Ganun. Parang ganito nga. Halimbawa, Pilipino ako. Wala pang Pilipino sa bansang Greece. O pumunta ako ron. O kami yung unang Pilipinong tao sa Greece. O ganun. Ganun po yun. Pero meron ng Pilipino sa Pilipinas. Ganun po. O halimbawa, nagkaroon na ng meron ng tumira sa buwan o nauna na yung mga iba-ibang bansa ron tumira sa buwan o tapos kami yung pumuntang Pilipinas o doon kami tumira o kami yung unang Pilipinong tawag doon sa buwan pero may Pilipino na sa Pilipinas. Ganun po yun. Pero hindi po yung ganun po yun. Hindi po yung yung galing yun sa Israel. Kasi doon ng doon po nang nag-mismo si ang Kristiyano po kasi yung nabautismo na sa pangong mga araw ng Jesus. Ganun po. Ganun po. Kaya na tinawag ng Kristiyano doon sa Antioquia kasi naglakbay nga sila inutusan sila ng kaya siya yung unang tatawagin ng Kristiyano doon. Parang sila sa Israel. Ganun po yun. Ako nga. Kung sa Antioquia, yung unang Pinoy na tumira sa Pinoy sa Pilipinas. Yun. Pero hindi yung Antioquia yung ng Christian, hindi nakbay lang nila our Jesus with the command to make the declaration kaya hindi silang kaya yung yung nasa about Revelation the John and then accomplish the baptized to our Lord Jesus, di ba? There in the Israel. Ganon. Hindi, kaya sila po yung tunay na Christian nang galing po sa Israel. Hindi po sa Antioquia. Ganon po. Kasi naglakbay lang sila, kaya lang silang tinawag na unang Kristiyano sa Antioquia. Kasi sila yung unang nagpalaganap doon ng Christian sa Antioquia. Pero nanggaling sila sa Israel, di ba? Sa Jerusalem, yung mga apostol. Ganun po. Kaya nga yung aral manggagaling sa Jerusalem, di ba? Sabi ng banal na kasulatan. Ito, basahin ko sa inyo muna rito. Sa may kaya lang nagkaroon doon, naglakbay nga sila. Kasi yung aral, manggagaling sa Jerusalem. Ito po sabi ng banal na kasulatan dito. Sa may kaya nagkaroon ng unang Kristiyano ron. Sila yung unang tinawag na Kristiyano ron kasi nag-explore nga sila sa sa buong bansa yung mga apostol Kaya ganun. Pero may Kristiyano na sa Israel po yun. Ganun po.
Doon nga yung manggagaling yung aral sa Israel, sa Jerusalem. Ito po sabi ng banal na kasulatan dito. Sa may Lucas 24:47. At ipangangaral sa kanyang pangalan ang pagsisisi at pagpapatawad ng mga kasalanan sa lahat ng mga bansa. Magbuhat sa Jerusalem magbuhat sa Jerusalem. Doon po nanggaling yung unang Kristiyano. Hindi po sa Antioquia. Kasi nga naglakbay lang yung mga yung mga apostol na our Lord gave the command said to our Lord, make the disciple all nation. Diba sabi ng Panginoong Yesus? Ganun po, kaya tinawag na unang Kristiyano sila ron. Pero yung Christian, nanggaling po sa Jerusalem. Ganun po yon. Ito sabi ng banal na kasulatan dito. Kaya sabi ko sa inyo, di ba? Halimbawa, wala pang Pilipino sa Greece. Pumunta kami ron. Kami yung tinawag unang Pilipino ron. Pero may Pilipino na. Nasa Pilipinas. Ganun po yun. Halimbawa, sa may buwan, may tumira na sa buwan, yung mga nauna na yung Amerika doon, di ba, nakapunta na sila, pati yung mga China. Halimbawa, may tumira doon. Tapos tumira rin kami sa buwan, di kami rin yung tinawag na unang Pilipino roon. Ganun po yun. Pero mayroong Pilipino nasa Pilipinas. Ganun po yun. Kasi yung iba, sabi, ang Kristiyano roon, ang galing daw sa Antioquia. Hindi, naglakbay lang po yung mga nag-explore lang po yung mga apostol, ganun po yun. Kaya sila yung tinawag na unang Kristiyano roon sa Antioquia. Pero hindi po nanggaling yung Christian sa Antioquia, hindi po. Sa Israel po, sa Jerusalem. Ito, sabi dito kasi, sila ang mga unang tinawag na Kristiyano, di ba, sa Antioquia. Ito po sa Gawa 11:26. At nang siya ay kanyang masumpungan, ay kanyang dinasya sa Antioquia. At nangyari na sa buong 1 taon sila ay nakisama sa iglesia at nagsipagturo sa maraming tao. At ang mga alagad ay pinasimulang tawaging mga Kristiyano sa Antioquia. Pinasimulan silang tawaging Kristiyano sa Antioquia. Pero galing sila sa Jerusalem. Hindi po una yung Antioquia sa pagkakakristiyano, kundi yung bansang Israel po. Ganun po. Kasi doon po naganap yung revelation ni John doon po. Accomplished John the revelation there in the Jordan River. Ganun po, hindi po manggagaling yung Kristiyano sa Antioquia, sila yung una. Hindi, ang galing po yung Kristiyano doon po sa Israel, ganun po sa Jerusalem. Di ba sabi, ipangangaral sa kanyang pagsisisi sa lahat ng mga kasalanan, di ba? Sa lahat ng mga bansa. Ipangangaral sa kanya, sabi ganun, di ba? Magbuhat sa Jerusalem, ganun. Kasi doon naganap yung pagbabaptismo nauna pa nga si Juan Bautista, di ba? Nauna pa nga siya sa Panginoon kasi nagkataon-tao rin si Juan Bautista sa espiritu ni Elias. Ganun po, nauna po yun. Yung po yung unang Kristiyano, yung nasa Jerusalem. Ang ating pong paksa, yung unang Kristiyano, at saka yung tunay na Kristiyano, yun po. Pero doon yung unang Kristiyano sa Jerusalem po yun. Kaya nga sabi, di ba, ipangangaral sa kanyang pangalan ang pagsisisi sa lahat ng mga bansa, di ba? Magbuhat sa Jerusalem. Doon po, yun po yung unang Kristiyano sa Jerusalem po. Nothing the any country, nothing the Rome. Only here in the Jerusalem, first Christian. Ganun po yun. Ito mo sabi ng banal na kasulatan. Kasi doon naganap yung unang pagbabaptize ni Juan Bautista, si John the Baptist, sa yung Panginoong Yesus nagpabaptize doon. Ito po sa may Mateo. Sa Mateo 3:11. Sa katotohanan binabautismohan ko kayo sa tubig, sa pagsisisi. Dapat
ang dumarating sa ulian ko ay lalo makapangyarihan kaysa akin na hindi ako karapat-dapat magdala ng kanyang panyapak. Siya ang sa inyo ay magbabautismo sa Espiritu Santo at sa apoy. Nasa kanyang kamay ang kanyang kalaykay at lilinisin niyang lubos ang kanyang giikan at titipunin niya ang kanyang trigo sa bangan. Datapat ang dayami ay susunugin sa apoy na hindi mapapatay. Nang magkagay na paroon si Jesus mula sa Galilea at lumapit kay Juan sa ilog ng Jordan upang siya'y bautismohan niya. Datapat ibig siyang sansalain ni Juan na nagsasabi, kinakailangan ko na ako iyong bautismohan at ikaw ang naparirito sa akin. Ngunit pagsagot ni Jesus ay sinabi sa kanya, payagan mo ngayon sapagkat ganyan ang nararapat sa atin, ang pagganap ng buong katwiran. Na magkagayoy, pinayagan niya siya. At nang mabautismohan si Jesus, pagkakang sa tubig at narito nangabuksan sa kanya ang mga langit at nakita niya ang ng Diyos na bumaba tulad sa isang kalapati at lumalapag sa kanya. O yun po yung first Christian in the Jerusalem, in Israel nation. O nating Antioquia. Kasi dito naganap yung first baptized sa may Jordan River in the Jerusalem sa Israel. Kaya sila po yung tunay na Kristiyano, yung first Christian there in the Israel. Nothing there in the Antioquia. Only the Jerusalem is a first Christian. Ganun po. Our Lord Jesus Christ said to make a disciple to all nation. Kaya nagkaroon ng iglesia doon, Kristiyano doon sa Antioquia kasi nag-explore na po yung mga yung mga apostol, ganoon. Kaya sila yung tunay na sila yung unang tinawag na Kristiyano doon sa Antioquia. Pero hindi doon nagmula yung Christian. Nagmula yung Christian doon sa Israel, sa bansang Israel. Parang ganito nga, di ba? O, halimbawa, wala pang tao sa bansang Greece na mga Pilipino. Pumunta ako ron, wala pang mga Pilipino ron, kami yung una naging Pilipino doon sa Greece, o kaya sa buwan, di ba? Pumunta kami ng buwan, kami yung unang tumira doon sa buwan na Pilipino, ganun po ron. Pero meron ng Pilipino, sa Pilipinas, ganun po. Ganun po yun, hindi po yung Antioquia, yun po yung first Christian, hindi po. Kasi nag-explore lang po sila. Kaya nagkaroon ng Kristiyano doon sa Antioquia. May mapa tong Biblia, Malalaman nyo rito, kung saan nagmula yung di ba? Malalaman nyo diyan, kung saan nanggaling yung Kristiyano. Doon po sa Israel talaga yung first Christian, hindi po sa Kasi may map to makikita nyo kung saan nagmula o kung saan unang nilakbay ng mga apostol, ganun po. Ang unang Kristiyano, doon yung sa doon sa Israel po yon. Pero ang tunay na Kristiyano, di ba? Ang tunay naman ng Kristiyano, yung namumuhay na sa ebanghelyo ng ating Panginoong Yesus. Yun po yung tunay na Kristiyano. Iniiwan mo na yung dati mong, ang topic natin yung tunay na Kristiyano at saka yung first Christian dahil the Jerusalem, Israel. Ang pangalawang topic natin ngayon, yung tunay na Christian naman. Ang tunay na Christian, yung iniiwan mo na yung dati mong pamumuhay na kasamaan, ganun po, iwan mo na yun. Gaya ni Pablo, iniwan niya na yung dati niyang pagkataong sumama ng sumama. Dating makasalanan si Pablo, iniwan niya na yung dati niyang pagkatao. Ganun po. Yun po yung tunay na Christian na. Yung namumuhay na sa ebanghelyo ng ating Panginoong Yesus. Namumuhay ka na, ang instruction ng pamumuhay mo, pag-ibig mo, nandito na sa
instruction ng Panginoong Yesus, ganun. O, sabi niya, isang asawa lang, o ganun, isa lang. O pwede ka mag-asawang muli pag namatay ng asawa mo. Ganun po yung mga Kristiyano ng tunay. Tapos yung, halimbawa, dati kang sugarol, lasinggero, o kung ano pang kasamaan yon, iiwan mo na yon, ganun. Yun po yung tunay na Christian na namumuhay na sa ebanghelyo ng Panginoong Yesus. Yun po yung tunay na Christian na. Yung mga nabaptize ka na, o bago na yung pagkatao mo, o lalakad ka na sa panibagong buhay, iiwan mo na yung dati mong pagkatao. Yun po yung tunay na Christian. Kasi may mga ipapanggap na Christian hindi naman makikita sa kanila, di ba? Hindi naman makikita sa paraan ng kanilang pamumuhay. O ganun, iiwan mo na yung dating pagkatao. Lalakad ka na sa panibagong buhay. Ganun po. Ito yung tunay na Kristiyano. Yung nabaptize na, lalakad ka na sa panibagong buhay. Gaya ni Pedro, ni Apostol Pablo, dati silang makasalanan. O, iniwan nila yun. Hindi ka nalilingon dun sa dati mong ginagawang masama. Hindi mo na gagawin yun. Kita niyo yung asawa ni Lot, di ba? Lumingon pa. Naging haliging asin. Ganon. Kailangan hindi ka nalilingon. Baka maging haligi ka. Haligi tayo asin. Ay, hindi tayo lilingon dun sa mga masasamang gawa. Mamumuhay na tayo sa panibagong buhay. Yung tunay ng Kristiyano. Ito po sabi ng banal na kasulatan dito. Yung nabaptize na, no? Tapos lalakad ka na sa panibagong buhay. Yun po yung tunay na Christian na. Ito po sabi sa Roma. Sa Roma 6:1. Ano ang ating sasabihin? Magpapatuloy baga tayo sa pagkakasala upang ang biyaya ay makapanagana? Huwag nawang mangyari. Tayong mga patay na sa pagkakasala. Paano nga tayong mabubuhay pa riyan? O hindi ka na dapat mabuhay sa kasalanan. Ganun po yun. O hindi ba ninyo nalalaman tayong lahat ay nangabautismoan kay Kristo Jesus, nangabautismoan sa kanyang kamatayan. Tayo ay nangalibing na kalakip niya sa pamagitan ng bautismo sa kamatayan. Na kung paano si Kristo ay nabuhay na muli sa mga patay sa pamagitan ng kaluwalhatian ng Ama, ay gayon naman tayo ay makalalakad ng panibagong buhay. O, lalakid ka na sa panibagong buhay. Ganun po yung tunay na Kristiyano. Ako dati, nung teenager ako, o dati, nung wala pa akong alam sa aral ng Diyos, nag-iisip lang ako ng puro happiness, ganun, barkada, o ganun. Tapos, puro iniisip ko, puro hanap buhay, ganun, puro hanap buhay lang, saka yung inom ng alak, ganun, barkada, nung hindi ko pa alam yung aral ng Diyos noon. Ganun. Tapos, sama sa barkada, sugal. O yun, iniiwan ko na yun. Iniiwan ko na lahat yung mga nagawa kong masama. Ganun po yung tunay na Kristiyano. Iniiwan na yung dating pagkatao na sumama ng sumama. Hindi ka nalalakad dun sa dati mong ginagawang pamumuhay. Iiwan mo na yun. Yun po yung tunay na Kristiyano. Ganun po. Iwan mo yung dating masama mong pinasama ng Diablo sa mga barkada mong maka-Diablo din. Iiwan nyo na po yun, yung mga dating sabungero ka, sugal ka, nagdadrugs ka, iiwan na po yun. Okay lang, ballroom, pwede yun, mag-ballroom, o disco, pero walang drugs, ganun, walang alak, pwede po yun. Wala lang yung mga drugs, iiwan na natin yung drugs. Ganun, iwan na natin yung mga shabu. Ganun po, lalakad na sa panibagong buhay. Kasi baka maging matulad tayo kay Lot, naging asawa ni Lot, di ba? Naging haliging asin, dahil lumingin pa sa ganun, kaya hindi ka na lilingon sa dati mong, iiwan mo na yung dati mong nagawang kasamaan. Yun po yung tunay na Kristiyano. Halimbawa, babaero ka, iiwan mo na rin yun. Ganun. Ako dati, babaero ko noon ngayon wala, iniwan ko na po lahat yun. Kasi binago na ako ng Panginoong Yesus. Kasi hindi ko pa alam ang aral noon. Ganun po, dati nag-isip ko ganun. Yun po yung tunay na Kristiyano, yung namumuhay na sa Ebanghelyo ng Panginoong Yesus. Namumuhay na sa Espiritu. Kaya sabi rito sa may
Pero sabi ng Panginoong Hesus dito, di ba? Ito po sabi ng Panginoong Hesus dito sa mga Epeso. Kung tunay na siya inyong pinakinggan at kayo tinuruan sa Kanya gaya ng katotohanan kay Jesus, at inyong iwan tungkol sa paraan ng inyong pamumuhay nung nakaraan, ang dating pagkatao na sumama ng sumama, ayon sa mga kalayan ng pagdaraya. O yun o. O, kaya sumama ng sumama dahil sa mga kalayan ng pagdaraya, iiwan na po yun ng mga tunay na Kristiyano. At kayo magbago sa espiritu ng inyong pag-iisip. O yun, babaguhin mo na yung mind mo, yung isip mo, babaguhin mo na. O dati nag-iisip ka ng mga panlupa, hindi mo naiisipin yun. O ganun, hindi mo naiisipin yung mga dating kasamaan, hindi na. Sabi ng banal na kasulatan, ganyan, iiwan mo na yung dati mong pamumuhay. Magbibihis ka ng bagong pagkatao, sabi rito. Patuloy ko po. At kayo magbihis ng bagong pagkatao na ayon sa Diyos, nilang sa katwiran at sa kabanalan ng katotohanan. Ayun o. Kaya nga, pagkatakwil ng kasinungalingan ay magsasalita ang bawat sa inyo ng katotohanan sa kanyang kapwa, sapagkat tayo mga sangkap ng isa't isa sa atin. Yan o, yung dati kang sinungaling, o hindi ka na magsisinungaling, iiwan mo na yun. Ayun ang sabi rito. O. Kayo magalit at huwag kayo magkasala. Huwag lumubog ang araw sa inyong galit. Ayun o, huwag na raw magkasala, sabi rito ng Diyos, ng Panginoong Hesus. Doon, iiwan mo na yun. Kailangan huwag ka nang magkasala. Diba? Gaya ni Pablo, iniwan nila yung dati nilang pagkataong sumama ng sumama. Ganun po yung tunay na Kristiyano. Kasi may mga nagpapanggap pa ng Kristiyano, di ba? Hindi naman nakikita sa kanilang buhay yun. Ganun. Ayun, ganun po, iiwan na yung dating pamumuhay, ganun. O gaya rin dito sabi sa Kolosas, dito po sa Kolosas 3:8, sabi rin dito kasi baka matulad tayo sa asawa ni Lot noon, maging sin tayo pagka lumingon pa tayo. Hindi mo na iisipin yun. Sabi ng Panginoon, iiwan mo na yung dating mong pagkatao. O meron nga siyang pinagaling, di ba? Yung pilay, at saka yung babaeng pinagaling niya rin yung babae sa demonyo. O sabi ng Panginoong Yesus, magaling ka na, huwag ka nang magkasala. Ayun, iiwan mo na yung mga gawaing pagkakasala, ganun po. Yun po yung mga tunay na Kristiyano na, yung iniiwan na yung dating pagkatao. Ito rin sabi rin sa dito rin po sabi sa Kolosas. Sa may Kolosas 3:8, datapat ngayon inyong namang layuan ang lahat ng ito, galit, kapuotan, paghihinala. Ayun, iiwanan mo na rin yung kapuotan. Mga galit, iiwanin mo na rin yun, no? Panunungayaw, mga salitang kahalay-halay na mula sa inyong bibig. Huwag kayong magbubulaan sa isa't isa, yamang hinubad na ninyo ang dating pagkatao, pati ng kanyang mga gawa. Ayun, no? Dating pagkataong sumama, iwan mo na yun. Kayo magbihis ng bagong pagkatao na nababago sa kaalaman, ayon sa larawan niya ang lumalang sa kanya. Ayun, iiwan nyo na yun. Yung mga dating mga kasamaan. Magbihis nga kayo na gayam ng mga hinirang ng Diyos na mga banal na minamahal na isang pusong mahabagin ng kagandahang loob, kababaan at kamuan ng pagpapahinuod. Magtiisan kayo sa isa at magpatawaran kayo sa isa't isa kung ang sino man ay may sumbong laban sa kanino man, na kung paano pinatawad kayo ng Panginoon, gayon din naman ang gawin ninyo. Ayun, magpapatawad ka rin, sabi ng Panginoong Yesus dito. Ayun, iiwan nyo na yun. At sa ibabaw ng lahat ng mga bagay na ito, magbihis kayo ng pag-ibig na siyang tali ng kasakdalan. Ayun, iniiwan na yung dating pagkatao, yung po yung mga tunay na Kristiyano. Pero kung ginagawa po pa rin yung dating kasalanan, hindi yon, bawal.
Hindi po tunay na Kristiyano yun, kaaway. Babaguhin mo na yung isip mo. Babaguhin mo na yung isip mo. Sabi ng banal na kasulatan. Kaya sabi rito ng Panginoong Yesus dito, babanalin mo na yung katawan mo, espiritu at kaluluwa, babanalin mo na yun. Magpapakabanal ka na. Ito po sabi ng Panginoong Yesus dito. Lalayuan nyo na yung masama. Ito sabi ng sa may unang Tesalonica 5:21. Subukin ninyo ang lahat ng bagay. Ingatan ninyo ang mabuti. Leon ninyo ang bawat anyo ng masama. O yun, anyo pa lang ng masama, lalayuan mo na. Yun po yung mga tunay na Kristiyano. At pakabanilin kayo ng lubos din ng Diyos ng kapayapaan at ang inyong espiritu at kaluluwa at katawan. Ayun o, babanalin mo na yung kaluluwa mo, espiritu at katawan. At ingatan mo na walang kapintasan sa pagparito ng ating Panginoong Jesucristo. Ayun o, babanalin mo na yung ito po sabi ng Diyos, yung babanalin mo na yung katawan mo, espiritu, magbabago ka na ng pag-iisip. Yung isip mo ba, yung pamumuhay mo, yung isip mo na nakapokus na yung aral ng Diyos sa isip mo, ganun. Naka-input na, naka-program na yung isip mo sa ebanghelyo. Kasi sabi doon, di ba, magbago na kayo ng pag-iisip, ganun. Sa may Epeso, di ba, sabi magbago ka na yung pag-iisip. Kasi sabi ng Diyos dito, pakabanilin yung espiritu kaluluwa at katawan. O, basahin ko sa inyo muli rito. Sa may Tesalonica 5:23, pakabanilin kayong lubos ng Diyos din ng kapayapaan. At ang inyong espiritu at kaluluwa at katawan ay ingatang buo. Ayun, babanalin mo na yung katawan mo, kaluluwa at espiritu. Yun, magbabago ka na ng espiritu ng pag-iisip. Ganun po. Kasi pag di ka nagbago ng espiritu ng pag-iisip, puro kasamaan pa rin yung isip mo, kaaway ng Diyos yung ganun. Sa Biblia, kaaway niya. Sabi nga na yung Panginoong Yesus, di ba? Yung pag sumasalangsang sa kanyang utos, ang hindi sumasa akin, laban sa akin. Magbabago ka na ng espiritu ng isip mo. Yung paraan ng pag-ibig mo, pamumuhay mo, nasa instruction na ng Diyos, ng Panginoong Yesus. Yun po yung tunay na Kristiyano. Nasa instruction niya na. Ito sabi ng banal na kasulatan dito. Sabi rito kasi magbago ko na kayo ng espiritu ng inyong pag-iisip, 'di ba? Sabi rito sa Epeso. Ito po sa Epeso. Sa may 4:23. At kayo magbago sa espiritu ng inyong pag-iisip. O yun, yung laman ng isip mo, puro nakapokus na sa mga aral ng Diyos, yun, para maligtas ka. Yung pamumuhay, pag-ibig, nasa instruction na ng Panginoong Yesus, ng Diyos. Hindi yung dati, di ba, wala pa tayo alam sa aral, tumalakad tayo, tinatangay ng hangin ng aral, di ba, sabi ron sa banal na kasulatan, dahil sa mga katusuhan ng tao, yun, hindi ka naman dadaya, hindi ka naman loloko, yun, iiwan mo na yun. Kasi kung hindi ka pa iniiwan yung mga kasamaan sa'yo, yung kasamaan mo, nandyan pa sa isip mo, kaaway ka ng Diyos mo, kaaway ka ng Diyos. Kaya sabi ng Diyos dito, di ba? Ang hindi sumasa akin, laban sa akin. Kailangan yung pamumuhay mo, nasa Panginoong Yesus na yung paraan ng pamumuhay mo, nasa instruction ng aral niya. Kasi pagka yung gumagawa ka pa ng masama, sabi rito kaaway ka pa ng Diyos sa iyong pag-iisip susumbatan ka niya. Susumbatan ka ng Diyos, bubulungan kang ganun. Pagka hindi kayo nahatulan ng budhi mo, ayun, nasa iyo na yung Diyos. Mapalad ka pagka hindi kayo nahatulan ng yung budhi. Kumbaga, yung pamumuhay mo, nasa instruction na talaga ng Panginoong Yesus. Ito, pagka yung gumagawa ka pa ng masama, kaaway pa ng Diyos sa pag-iisip. Ito sabi ng banal na kasulatan dito. Sa Colosas 1:21.
At kaya nung nakaraang panahon, ay nangahiwalay at mga kaaway sa inyong pag-iisip. Sa inyong mga gawang masama. Ay, no, kaaway ka ng Diyos eh. Pagka yung gumagawa ka ng masama, kaaway ka sa pag-iisip. Ganun. Kaya yung iba, di ba, mental retarded. O, kasi nga, nagiging mental retarded yung iba dahil kaaway ng Diyos sa pag-iisip. Puro masama ang ginagawa. Kaya nagkakaroon mental retarded eh. Dahil sa gawa nilang masama. Dahil sabi nga sa Oseas, di ba, ang tao may espiritu ay magiging ulol eh. Sa karamihan ng kanyang kasama, sabi sa Oseas. Ganun, kailangan ginagawa ng masama dahil kaaway ka ng Diyos noon sa pag-iisip mo, kakaaway ka rin ng Diyos. Sabi nga ng Panginoong Yesus, di ba, ang hindi sumasa sa akin, laban sa akin. Kailan mamumuhay ka na sa aral ng Panginoong Yesus? Yung pamumuhay mo, pag-ibig mo, o ganun. O, ganun po yung tunay na Kristiyano. Kasi iba nagpapanggap Kristiyano daw sila eh. O, di ba? Kristiyano sa salita pero wala naman sa gawa, o di ba? Kailangan maigagawa mo. Kaya sabi, di ba? Patay ang pananampalatayang walang kalakip na gawa. Kailangan may gawa, ganun po. Yun po yung tunay na Kristiyano. Iiwan mo na yung dati mong pagkataong sumama ng sumama dahil sa mga masasamang pita, ganun po. Tapos hindi ka na maglalaan sa laman para masunod yung kaalayan. Yung kaalayan mo sa asawa mo lang, gano'n, pwede yun. Hindi ka naman bababae. Sabi rito ng Diyos, ito, pag tinawag ka ng Diyos, hindi mo na paglalaanan yung laman. Sabi rito ng Panginoong Yesus dito, sa may Galatia. Dito sa Galatia. Huwag mo nang paglalaanan yung laman mo. Ito sabi sa may Galatia. Galatia 5:13. Sapagkat kayo mga kapatid ay tinawag sa kalayaan. Huwag lamang gamitin ang inyong kalayaan upang magbigay kadahilanan sa laman. Kundi sa pamagitan ng pag-ibig, maglingkuran kayo. Ayun, huwag mong bibigyang daw pagkakataon yung kalay niya yung laman. O pwede yung kalayan sa asawa mo lang, pero kung mambababae ka, lalaki ka, bawal yun. O dating macho dancer ka, o sexy dancer, iiwan mo na yun. Dati nung kabataan ako, nakarating pa ako ng gay bar eh. Pero ano na yun, experience lang yun. Pero hindi, sama lang ako ron dati. Nakapanood ako mga ganun. Pero iniwan ko na yon, hindi na yun kasi sabi nga iwan na yung dating pagkatao sumama ng sumama, di ba? Ganun po. Iwan na yon. Yung po yung mga tunay na Kristiyano, yung namumuhay na sa aral ng Panginoong Yesus, sa ebanghelyo ng Panginoong Yesus po, yung tunay na Kristiyano. Gaya rito sabi sa may Pilipos. Ito po sa Pilipos. Pilipos 1:27. Ay inyo lamang pamumuhay ay maging karapat dapat sa ebanghelyo ni Kristo. Upang maging ako ay dumating at kayo makita o wala man sa harap ninyo, ay mabalitaan ko ang inyong kalagayan na kayo matitibay sa isang espiritu, na kayo nagkakaisa ng kaluluwa, nang nagsisikap sa pananampalataya, mamumuhay ka na sa aral ng Diyos. Yun po yung tunay na Kristiyano po. Pero nabaptize ka, tapos hindi mo naman isinasabuhay yung aral ng Panginoong Hesus, ng Diyos, o hindi ka Kristiyano doon, hindi Kristiyano yun. Nagpapanggap lang silang nakikilala na yan ng Diyos, ganun. May kilala akong ganyan Iglesia raw sila ni Batman Pero mandurugas, mangingilom ng alak, tapos dinudugasan yung kapatid niya, iglesia raw siya ni Batman, ganun. Alam nyo, yun ba yung iglesia ni Batman? Yung iglesia ng tao po yun, ganun po yun. Ganun, kung papanggap na nakikilala nila ang Diyos, kailangan isasabuhay yung mga aral ng Panginoong Yesus. Yun po yung tunay na Kristiyano. Kasi may mga nagpapanggap na Kristiyano raw sila. Pero yun, kailangan yung isip mo nakapokus na dun sa
sa mga panglangit na mga gawa, hindi na sa mga panlupa. Ito sabi ng banal na kasulatan dito. Nakapokus na yung isip mo ron sa panglangit. Ito sabi rito sa may Kolosas 3:2. Ilagak niyo yung pag-iisip sa mga bagay na nga sa itaas. Huwag sa mga bagay na nga sa ibabaw ng lupa. Ayan o. Ilalagak nating isip natin sa langit na. Para malagak yung isip natin sa langit, susundin natin yung aral ng Diyos. Ganun. Kasi iba, di ba, pag wala ka pang aral alam sa aral ng Diyos, ang isip mo, yumaman, ng yumaman, di ba? O, kaya sabi na, ang nagsisipag nasang yumaman ay nahuhulog sa tukso, sa maraming pitang hangal na nakasama, na naglulubog sa tao sa kapahamakan at kamatayan, sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng uri ng kasamaan, di ba? O, ganun. Di ba, merong naghahanap buhay, tapos masama naman ang kanilang pamumuhay, o nagkakasala naman sila, di ba? O binebenta yung mga katawan nila para lang magkapera, yumaman, o. Kailangan hindi po dun sa ganun. Kailangan ang pamumuhay nasa instruction na ng Panginoong Yesus. Nakalagak yung isip natin sa langit pag sinusunod natin yung utos ng Panginoong Yesus. Ganun po, sabi rito. Ganun. Hindi ka na mag-iisip ng mga bagay na panlupa. Sabihin, hindi mo na paglalaanan yung katawan mong panlupa yun. Ganun. Yung kailangan lang ng katawan, yun po yung gusto ng Diyos. Nasa instruction lang. Di ba, ito po sabi ng Diyos dito, yun po yung gusto ng Diyos. Yung lumalakad na sa Ebanghelyo. Kasi iba nagpapanggap na Kristiyano raw sila di ba? O wala naman hindi naman nakikita sa kanilang mga gawa. O sabi ng banal na kasulatan. Kristiyano po, yung iniiwan na yung dating pagkataong sumama. Gaya rito si Apostol Pablo. Ito si Apostol Pablo, no? Dati siyang makasalanan, no? Iniwan niya na yung kanyang dating pamumuhay. O to sabi ng banal na kasulatan dito. Basahin ko muna sa inyo rito. Iniwan niya na yung dati niyang pagkatao O dati siyang masama, iniwan niya na. Ito si Pablo. Ito po si Apostol Pablo sa may unang Timoteo 1:15. Tapat ang pasabi at narapat tanggapin ng lahat na si Kristo Jesus ay naparito sa sanlibutan upang iligtas ang mga makasalanan at ako ang pangulo sa mga ito. Gayumay, dahil dito kinahabagan ako upang sa akin na pangulong makasalanan ay maipahayag ni Yesu Kristo ang buong pagpahinuhod niya sa halimbawa sa mga sampalataya sa Kanya sa ikabubuhay na walang hanggan. Ayun kahit makasalanan si Pablo, di ba? Iniwan niya yung pagkatao niyang dati. Hindi na siya lumilingon, hindi niya nililingon yung mga kasamaan, nililimot niya na yon. Gaya rin sabi niya rito ni Apostol Pablo sa may Pilipos 3:12. Hindi sa ako'y nagtamo na o ako'y nalubos na, kundi nagpapatuloy ako. Baka sakaling maabot ko yaong kinabutan naman sa akin ni Kristo Jesus. Mga kapatid, hindi ko pa inaring inabot. Datapat isang bagay ang ginagawa ko na nililimot ang mga bagay na nasa likuran at tinutungo ang mga bagay na hinaharap. Nagtutumulin ako sa hangganan ng gantimpala ng dakilang pagtawag ng Diyos na kay Kristo Jesus. Nililimot niya nasa likuran, ganun. Gaya, di ba, makasalanan nga si Pablo, nilimot niya na yung mga dating kasamaan, o gano'n. Kasi pagka hindi pa nilimot yon yung mga dating kasamaan mo, ng tao, kaaway na po ng Diyos yung gano'n, kaaway na. Gano'n po, iniiwan na yung mga dating pagkataong sumama dahil sa kalayan ng pagdaraya, iniiwan na po yun.
Leave your old man. Sabi ganun. Ayun po, iniiwan na yun. Dahil rin sabi ng Diyos dito, huwag mo nang alalahanin yung dati mong ginagawa. Sabi niya, ito po sa Isaiah dito. Sa may Isaiah 43:18. Iiwan mo na yung mga dati mong ginagawa. Si Pablo, di ba, makasalanan, iniwan niya na. Iniwan niya na yung dati niyang ginagawa. Sabi rin dito, huwag mo na rin alalahanin yung mga dating kasamaan mo, di ba? Sabi rito ng Diyos. So, dito po sa Isaiah 43:18, huwag ninyong alalahanin yung mga dating bagay o bulayin man ang mga bagay ng una. O yun, huwag mo nang alalahanin yun, yung mga ganun. Sabi, huwag mo nang gagawin. Pero maaalala pa natin, no? Pero sabi, huwag mo nang gagawin, ganun. Yung mga dati mong ginagawang masama. Ganun po, iwan na po yun. Yun po yung mga tunay na Kristiyano, hindi na sila masyadong great kasi 'di ba yung iba naghahanap buhay kasamaan para yumaman, hindi po ganoon. Para ka yumaman bebenta mo yung katawan mo o kasalanan po 'yun. Iiwan mo na yung ganoon. Kaya nga sabi ni Pablo rito, kaya masisiyahan ka sa tinatangkilik mo, sabi ng Diyos. Masisiyahan ka sa tinatangkilik mo kasi sabi rito, ang meron kasing dati nung isip ko, 'di ba, nung wala pa akong alam, siyempre kung ano, ganun. O 'di ba, may mga tao gusto yumaman ng yumaman, o kita nyo, hanggang sa blood control, o yan, daming mandurugan diyan. Pero kasalanan 'yun, 'di ba? O yung mga kailangan nila, kung ano yung binigay ng Diyos sa'yo, masisiyahan ka na doon, ganun. Di ba, nag-aanap buhay ka, yung iba nag-aanap buhay, di ba, maman, o napapasama sila, di ba? Kailangan nasa yung pamumuhay, nasa instruction lang ng Diyos, nasa ebanghelyo lang, ganun. Hindi naman masama mag-aanap buhay Kasi kung mag-aanap buhay ka, bebenta mo yung katawan mo, o di ba, kasalanan yun, para lamang yumaman ka, bawal yun sa Diyos. May impyerno ka nun. Iwan nyo na po yun. Yun po yung tunay na Kristiyano, iniiwan na yung mga dating kasamaan na nagawa. Ayun, iiwan mo na yun. Kung may naghahanap buhay ka, di ba? Nakakagawa ng kasalanan para yumaman lang. Oo, di ba? O, sabi ng banal na kasulatan dito, ganito. Ito po, kailangan masisiyahan tayo sa mga tinatanggap natin sa Diyos. Kahit maliit, ganun, masasaya na tayo doon. Ito po sabi sa banal na kasulatan dito. Sa may unang Timoteo 6:9, tatapat ang nagsisipagnasang yumaman ay nahulog sa tukso at sa silo. At na siyang naghulog sa kapahamakan at kamatayan. Sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng uri ng kasamaan na sa pagnanasa niya ay nangasansay sa pananampalataya at tinugang kanilang sarili ng maraming kalumbayan. Ayun o di baling okay lang naman yung yumaman ka may para ng mabuti. Huwag sa kasamaan, ganun po. Huwag sa kasamaan lang galing yung gusto mo yumaman tapos galing naman sa masama yun, maipierno ka. Pwede naman yumaman yung nga lang, sabi nga siya'y nagigindok ka na gumagawa ng walang kasipagan. Ngunit, yumayaman ang kamay ng masipag. O yun, pwede namang yumaman ka din sa kasipagan yung pamumuhay mo. Huwag lang sa kasamaan, gano'n. Huwag lang sa kasamaan. O, ganun po, pwede po. Kailangan masisiyahan ka lang sa mga tinatangkilik mo sa Diyos. Gusto mo yumaman, tapos nakakagawa ka ng masama, o wag yun, bawal yun. Ma-impyerno tayo ng ganong pamumuhay. Kailangan nasa instruction lang ng Panginoong Yesus. Ito, gaya sabi rito ng Diyos, masiyahan lang sa mga bagay na tinatangkilik. O ito sabi ng ano rin dito. Sa unang Timoteo 6:11, dapat ito ang Diyos, makas ka ng mga bagay na ito, sumunod ka sa katwiran, sa kabanalan, panampalataya, sa pag-ibig, sa pagtitiis, sa kaamuan. Makipagbaka ka na mabuting pakipagbaka ng panampalataya. Manahan ka sa buhay na walang hanggan. Na dito'y tinawag ka at ipahayag mo
ang mabuting pagpapahayag sa harapan ng maraming saksi. O yun o. O ganon, basta yung pamumuhay lang nasa kabutihan. Meron yan eh. Kahit sa social media nagbebenta eh. Pero yung iba lang, peke naman pala, no? Peke pala yung mga binibenta nila dyan sa mga social media, di ba? Bibili ka, peke. Yung bawal yun sa Diyos, yung pamumuhay mo nasa kasamaan eh. Nagbebenta ka dyan, peke pala yung binibenta mo sa social media, oh. Yumayaman ka nga eh, mapay-impyerno ka naman nun, di ba? Kaya sabi nga ng Diyos dito, ang nagsisipag-nasang yumaman eh, nahulog sa tukso eh, sa maraming pitang hangal na nakasasama, na naglulubog sa mga tao sa pakamakan at kamatayan, di ba? Sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng uri ng kasamaan. Yun, kailangan yung nasa kabutihan lang yung pamumuhay. Sabi nga, di ba, ang yung pamumuhay eh, nasa Panginoong Yesus lang yung instruction ng buhay. Kailan masisiyahan ka lang sa tinatangkilik mo, sabi ng Diyos dito. Sabi ng Diyos dito, sabi rin dito ng Diyos sa Hebreo, masisiyahan ka lang sa binibigay sa'yo ng Diyos. Hindi yung gusto mong yumaman, nakakagawa ka ng mga masama. O bawal sa Diyos, ma-impyerno ka. O gusto mong yumaman, sa gobyerno, mangungupit ka sa pag-control. Bawal yun. Bawal yun. Kailangan masisiyahan ka lang sa binigay sa'yo ng Diyos. Kasi hindi mo man madala yan eh. Sa impyerno, sa langit, sa manghilap kayo sa pag-ibig sa salapi. Magkasya kayo sa yung tinatangkilik. Ayun, masisiyahan lang sa binibigay ng Diyos. Sapagkat siya rin na nagsabi sa mga paraan na hindi ka pagkukulang paraan ay hindi kita kayaan. Ay pagkakasya lang tayo mga tinatangkilik. Kasi yung magagaling sa hindi pwede yun. May puting hindi ka sa grade o pwede po hindi tayo pwede ka naman yumaman eh sabi rito ng dapat mababang magmapuri sa kanya mataas pwede ka magmapuri o kayaman baba sapagkat siya'y lilipas na gaya ng bulaklak ng damo. Kapag sumisikat ang araw na may hanging kasusunog at naluluoy ang damo at nangalalagas ang bulaklak nito, nawawala sa karikita ng kanyang anyo. Gayon din naman ang taong mayaman, alam kasalat ng kanyang paglilipad, malalanta. Sabi dito, masiyahin yung kapatid na mababang kapalaran na sabi mo na pinababa yung mayaman naman pinataas o ganun pwede naman yung man galing sa kabutihan ganun kaya nga sabi nga ng banal na kasulatan siya nagiging na magawa ng kamay walang kapagan ngunit yung mayaman ang kamay ng masipag yung sa kasipagan nasa tama, nasa instruction lang ng Ebanghelyo yung pamumuhay, pwede po. Pero kailangan nag-aaral tayo ng Ebanghelyo, hindi natin iukol yung isip natin sa mga lupa. Ganun po, yun po yung topic. Kailangan yung ang Kristiano, yung mumuhay na sa Ebanghelyo ng Yesus. Ganun. Saka yung unang Kristiyano galing na Jerusalem sa Israel. Hindi po Santo Kia. Nag-explore lang sa Antioquia kaya silang unang Kristiyano roon. O sa bilang galing yung paksa sa instruction ng Panginoon kasi may mga
Kaya sa buhay natin, ganun, pinapalala ko sila, no? Kasi may mga magpapang sila yung mga kilala ng Diyos. Ngunit nakailangan sa pagitan ng kanilang mga lulupit at mga masuwayin, mga inakwin sa bawat nagpapanggap na Kristiyano, di ba? O ganun. Hindi naman nila isa sa buhay ng Diyos. Sinasabay ng Diyos. Yun po yung unay na. Kasi kung nagawa ka pa sa mga, kaaway ka ng Diyos sa pag-iisip. Maraming ginagawa masama yun. Ganun. O ito yung kasulatan. Marami mental retarded. Ito sabi ko. Kailangan ng isip na natin yung kasi nga, di ba? Kayo isip. Sabi yung isip natin nakapos na doon sa para ng Diyos. Ganun po. Para espiritu taong may espiritu mag-iulog sa mga ko kaya nakapaus na yung mind natin kasi po sa pansanlibutan at kasamaan. Kasi magiging yung tao away ka na sa pag-isip nun nagiging mga sabi ng banal dito ito may pinang Oseas 7 ang mga karawan pagdalaw ay ang mga karawan ng kagatian ay dating ang mga propeta ang laki na may espiritu ulol dahil sa kami ng samahan at tampot ay makino nagiging ulol yung tao sa birito ang lalaki na may espiritu ay yung birito kaya kailangan sa iba tayo nag-iisip ganun po, yun po yung yung tunay na Kristiyano mo kasi sa buhay then food ano way na sa ibang